Yan, ngayong umaga. Sige po, sa akin pong pagsisimula, yan, hayaan niyo pong muling basahin ko sa Tagalog yung ating scripture reading ngayong umaga. Yan, ito po ay makikita natin sa Efeso, chapter 4, verse 1 hanggang 7. Babasahin ko pong muli sa Tagalog. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Muli tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay napupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Patuloy na mangusap ka sa buhay po ng bawat isa, maging sa akin, Panginoon, na maghahayag ng iyong salita. Gamitin mo po ako, Panginoon, na maging instrumento ng pagpapala sa buhay ng mga kapatid kong ito. Ikaw ang siyang makita, ikaw ang siyang maitaas, Panginoon. Ang salita mo lamang, Panginoon, ang patuloy na tumimo sa aming mga puso. Nawa, Panginoon, ay hindi kami lalabas sa simbang ito, na hindi kami puspos ng banal na Espiritu at hindi mo kami pinagpala sa iyong salita. Sa iyo po namin pinagkakatiwala at ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Practice Biblical Unity. Yan po yung aking title ng ating pag-aaral. Ngunit bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, nais ko po munang panoorin ninyo ang videong ito patungkol sa unity. Ayan. Sige po, ano po yung nakita nyo doon sa video? Yung pagkakaisa. Ayan. Kaya nga po yung title po ng ating, yung team po ng ating church ngayong month of October ay, ano po? Sino po nakakaalam? Unity in the community. Ayan. Ang pagkakaisa o unity ay isa pong napakahalagang katangian ng isang organisasyon, institusyon o mga grupo ng tao
upang maabot nila ang layunin o hadikain ng kanilang minimithi. Sa Biblia, makikita natin ang iba't ibang halimbawa nito at kung gaano ito kahalaga sa katawan ni Kristo, ang kaniyang simbahan. Sa katunayan po niyan, sa lahat ng panalangin na dinalangin ni Jesus, ang unity o ang pagkakaisa ay ang panalangin niya na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutupad. Bakit po? Sapagkat hanggang ngayon, ang simbahan ng Panginoong Hesus ay nagkakaroon pa rin ng pag-aaway, kaguluhan o pagkakabaha-bahagi. Makikita po natin ang panalangin ni Jesus sa John chapter 17, verse 20 hanggang 23. Ayan. Sige po, basahin ko po sa inyo. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Dito po sa verse 20, tayo po ang tinutukoy na nananalig. Dahil sa pahayag ng mga apostol, dahil sa pamamagitan po ng kanilang isinulat sa Biblia, tayo po ay nakakilala sa Diyos. Verse 21, Ama, maging isang nawa silang lahat, kung paanong ika'y nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin. Upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Verse 22, ibinigay ko na sa kanila ang kalwalhati ang ibinigay mo sa akin, upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa. Verse 23, ako'y nasa kanila at ikaw'y nasa akin, upang lubusan silang maging isa, dahil dito malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ulitin ko po, sino daw po yung nananalangin na yan? Si Jesus. Ayan. Sa pananalangin po ng ating Panginoong Jesus, ano po yung inyong napansin? Doon sa prayer niya po, doon sa binasa natin, ano niyo po yung napansin ninyo? Kung ilang beses niyang binanggit na lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay magkaisa. Yung pagkakaisa o yung tinatawag nating unity. Katulad ng pagkakaisa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tayo po ba ay naniniwala na merong isang Diyos na may tatlong persona? Amen. Ayan. Pag tayo po ay hindi naniniwala, baka hindi po ito yung tamang simbahan ninyo. Ayan. Tayo po as a Christian, tayo po ay naniniwala na merong isang Diyos na may tatlong persona. Ano po yung tatlong persona? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Our triune God is the supreme example of unity. Yan. Yung Father, Son, and Holy Spirit, sila po yung example na tinatawag nating unity o pagkakaisa. Sapagkat ang pagkakaisa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ay pinakamagandang halimbawa ng pagkakaisa na tinuturo sa Biblia. At ito ang tinatawag nating Bibliang pagpapakahulugan sa pagkakaisa o biblical unity. What is biblical unity? Ano po ba ang biblical unity? Biblical unity is not, ano daw po sabi? Uniformity. Ayan. Ang biblical unity ay hindi uniformity o pagkakatulad sa panlabas na bagay, gaya ng pananamit. Ayan. Pag sinabi natin pare-pares na nabit, ay may unity yan. Hindi po Itsura. Hindi din po. Ayan, di ba? Mayroon pong mga ibang religion, di na po tayo mamagin na ibang religion. Napapare-parehas yung kanilang buhok, yung kanilang itsura. Yun po bang unity? Hindi. Ayos ng buhok o kaya naman sa pagkakapare-pareho ng disenyo ng simbahan. Yun daw yung sinasabi. Yun ba unity? Yung dapat pare-pares kayo ng church para masabing unity. Aaminin natin na may mga simbahan na ginagawa ang ganitong kahulugan ng unity. Ngunit hindi ito ang tunay na sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkakaisa. Ano nga ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa unity? Sabi po rito, basahin nga po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Biblical unity is
Okay. Yung biblical unity daw po, dapat daw po is harmony, respect, and love despite differences. Gaya nga po ng sinasabi sa Efeso chapter 4, verse 2 and 3, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon, at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sabi po dito, yan, binigyan natin ng emphasize yung word na sikapin. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Ano nga po ba ang posibleng dahilan, sa tingin niyo po, kung bakit hindi nananatili ang pagkakaisa sa loob ng simbahan? Sa tingin nyo, bakit po kaya? Ano kaya yung nagiging dahilan bakit hindi nagkakaroon ng unity sa loob ng church? Ano yung reason? Yan. Sabi po rito, ayon po sa isang Christian author, ay meron pong 5 enemies of unity. Ito po ay ang mga sumusunod. Yan. Ito po yung 5 enemies of unity. Ano po yung una? Pangalawa po? Pangatlo po? Pang-apat? And panghuli, indifferences. Yan po yung 5 enemies of unity. Una po ay ang poor communication o hindi pagkakaroon ng maayos na pag-uusap. Yan yung may mga times na yan, yung nagiging dahilan na nagkakaroon ng disagreement, nagkakaroon ng pag-away, hindi na maayos na pag-uusap. Yan. Pangalawa po ay yung gossip. Ano po yung gossip? Oh, chismis. Ayan. Tayo po ba rito? Baka marami pang chismosa rito. Walang sumagot. Dito po ba sa church natin, maraming chismosa? Chismosa. Hindi lang chismosa, kasi pang babaeng chismosa, di ba? Mga lalaki din chismoso. Meron po ba rito sa church? Taas po ang kamay. Syempre, wala magtataas ng kamay. No? Ayan. Sabi po rito, ito daw pong gossip ay isa sa mga tinatawag nating respectable sin o hindi masyadong binibigyang pansin na kasalanan. Amen po ba? Akala kasi natin yung pagchichismis, okay lang. Okay lang yan. Pinag-uusapan lang naman natin, pinagpe-pray lang naman natin eh. Hindi po. Baka sinasabi dito, itong chismis daw po is respectable sin. O hindi ito masyado natin binibigyan ng pansin na kasalanan. Pero, sinasabi ng Panginoon, ito daw ay kasalanan. Ngunit mismo ang Diyos ay nagbabala laban dito. Nasa Biblia po ang sinasabi. Ito po ay mabasa natin sa Levitico chapter 19, verse 16. Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa. Nisasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Mismong si Yahweh po yung nagsalita niya di po ako nagsalita niya yan po ay mababasa natin sa Leviticus. Mismong si Jesus, mismong ang Diyos ang nagbabala sa atin na wag daw tayong magkakalat ng anumang nakasisira ng puri ng iyong kapwa. Ayan. At wag daw tayong gagawa o sasaksi laban sa ating kapwa upang siya'y mapahamak. Ayan. Yan po ay babala sa atin ng ating Panginoon. Sabi po sa Efeso chapter 4 verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakaririnig. Yan, sabi daw po, gumamit daw po tayo wag daw tayong gumamit ng masasamang salita. Ano daw dapat yung gamitin natin? Yung magpapalakas at angkop sa pagkakataon. Dapat daw po, ganun yung gawin natin. Yan. Sino po rito nakakita sa Facebook yung trending ngayon? Yung about sa mga Christian. Napanood niyo po yan? Trending po siya sa TikTok and sa Facebook po na yung meron silang para lang maging trend na nagkaroon sila, yung pastora po yung yung mismong nagsasabi. Yung sinasabi nila na, kunyari, mag-church ka naman, pero hindi naman, tapos pinipicture, kunyari, pinibidyohan nila. Tapos kunyari, magde-devotion ka naman, ganon. Kumbaga, ang point doon, nasira tayo sa Christian. Bakit? Damay-damay na po. Kasi yung gumawa po nun is Christian, pastora.
Parang ang naging dating po sa iba, kasi po ako tiningnan ko po siya, binasa ko yung mga comment, parang lahat na ng Christian nadamay na. Pati po pagdating sa tithes, naku, yung mga Christian na yan, nanghihingi yan ng pera sa mga miyembro nila. Sabi ko, grabe yung nangyari. Sa isang pagkakamali, nasira lahat. Dahil lang doon sa matrend lang. Magkaroon lang ng maraming likes, magkaroon lang na sumikat lang, pero hindi naging maganda. Nakikita nyo po, papanoorin nyo, titingnan nyo po yun sa Facebook, binabatikos po sila hanggang ngayon. Hanggang sa buong church na yung nadadamay. As in, church na po nila, sinasabihin ng kulto ang church po nila. Kaya sabi ko nga, hindi lang po pastor. Siyempre, pag sinabi natin pastor and pastor, Christian yon, di po ba? Kasi ang tawag sa atin, pastor and pastor. Pati po tayo, na itinuturo yung tama naman, nadadamay din po tayo dahil sa pagkakamaling iyon. Kaya nakakalungkot na yung gano'n, yung condemnation na ginagawa po nila para lang matrend, para lang sumikat, pero hindi po yun yung kinalabasan eh. Ang nangyari po, parang ginajudge na nating mga Kristiyano yung mga taong tumatalikod sa ating Panginoon. Yun yung masakit po na nangyayari. Parang tayo po as a Christian, kapag mayroon tayong kapatid na umaalis sa church, ginajudge na kagad natin sila. Hindi po dapat maging ganon yung konsepto natin. Yun nga po yung sinasabi nito eh. Minsan nagiging gossip na pag-uusapan na natin, pero baka mamaya sa iba ay hindi na pala nagiging maganda yung nangyayaring ganon. And sana po as a Christian, iwasan po natin yung mga bagay na yon. Ikatlo po ay unresolved disagreement o mga hindi naayos na alitan. Sino po rito meron pang hindi naayos na alitan sa kanyang kapatid? Siyempre, walang magtataas ng kamay dito. Di ba? Baka meron pa po tayo yan. Baka meron pa po tayong unresolved disagreement. Meron pa tayong hindi naayos na alitan. Pag dito sa church, makikita, ngingiti. Yan. Ay, kamusta kapatid? Kakamayan. Pero paglabas na ng church, wala na. Hindi nakilala. Sana po ay wala po tayong ganyan. Ikaapat po, lack of shared purpose o kawalan natin ng isang layunin gaya ng sama-samang pagsunod sa misyon na ibinibigay ng ating Diyos. At yung panglima naman po at panghuli, indifferences o pagsasawalang bahala, kawalan ng pagmamalasakit sa bawat isa. Tayo po ba ay may malasakit sa ating katabi? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Yan. Dapat bawat isa po sa atin na sa Christian, may malasakit po tayo sa bawat kapatid po natin. Ayan po yung 5 enemies of unity. Gaya nga po ng pagtutuwid ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang sabi niya sa unang Korinto chapter 1, verse 10 hanggang 13, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi maging sa pagkaunawa at pagpapasaya. Verse 11, sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ako. May nagsasabi namang ako'y kay Apolos. May iba pa rin nagsasabing kay Pedro ako. At may iba namang nagsasabing ako ay kay Kristo. Verse 13, bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Kung babasahin po natin ang buong nilalaman ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, nais niya na alisin ng mga mananampalataya ang pagkukumpara sa mga lingkod ng Diyos. Tayo po ba may ganitong attitude? Kinu-compare po natin yung mga lingkod ng Diyos. Ay, mas magandang kumanta to. Pangit ang boses niyan. Diba? May mga ganun po ba tayo? Sapagkat isa ito sa mga pinagmumulan ng pagkakabahabahagi sa loob ng simbahan. Ang simbahan ay hinalintulad ni Kristo sa kanyang katawan na may iba't ibang bahagi. Bagaman iba-iba ang gamit ng bawat bahagi ng katawan, ngunit ang bawat isa ay may pakinabang gaya ng sinasabi sa unang Korinto chapter 12 verse 12 hanggang 17. Basahin ko po. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan.
Kung sasabihin pa ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tenga lamang ang buong katawan, paano ito makaaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Di ba? Yung parte po ng ating katawan ay mayroong iba't ibang function sa atin. Isipin nyo nga po kung ang mukha po natin ay puro tenga na lang, ano kaya ang itsura natin? Di ba? Kung puro mata lang, di ba? Hindi tayo makakarinig kung puro mata na lang. Kaya nais ng ating Panginoon na manatili tayo sa pagkakaisa upang manatili rin sa atin ang kapayapaan. Sa anong mga bagay po dapat nagkakaisa ang mga mananampalataya ni Kristo? Una po, ang simbahan po ng ating Panginoon ay dapat nagkakaisa ayon sa pagkatawag niya sa atin. The church should be united in their, calling. Sabi po sa Efesos chapter 4, kaya ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ano po ba ang pagkakatawag sa atin ng Diyos? Ang sabi po dun sa 1 Peter chapter 2 verse 9 at 1 Peter chapter 1 verse 15 hanggang 16, ngunit kayo ay isang lahing pinili. Yan, sabi po tayo daw po ay pinili. Mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Verse 15 hanggang 16, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Naniniwala po ba tayo ay banal? Ay, hindi po tayo naniniwala. Ayan, sabi mo, pinili tayo ng Diyos at ang Diyos ay banal. Dapat daw tayo ay, rin po? Maging banal. Ayan, yun po yung maging dahilan po. Isa sa dahilan po natin kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. Para po maging banal sapagkat ang Diyos ay banal. Sa madali pong salita, tayong lahat ay tinawag ng Diyos upang maging banal kagaya niya. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi po talaga kayo naniniwala. Naniniwala po ba tayo na tayo ay tinawag ng Diyos para maging banal? Amen. Kala ko wala eh. Parang ayaw nyo eh. Parang ayaw nyo yung sinasabi ng Diyos eh. Yan. Tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos para maging banal sapagkat siya ay banal. Alam nyo po ba na ang salitang church ay galing sa Greek word na Ecclesia. Ayan. Ano po ba yung ibig sabihin ng word na ecclesia? Na ang ibig sabihin po ay, ano na po ibig sabihin? A called out assembly o set apart o holy. Sa Tagalog po ay hiniwalay o pinili. Yan po yung ecclesia. Upang lubos po nating maunawaan ang ibig sabihin ng banal o pinili sa isang dakilang gawain, sino po sa atin dito ang may toothbrush? Naku, walang may toothbrush dito. Sino po merong toothbrush dito? 20 lang yung may toothbrush. Kayo po, yung iba po, ano ginagamit ninyo? Kamay lang po. Ayan, mura lang po toothbrush, 20 pesos lang po. Makakabili na po tayo ng toothbrush. Diba? Ulitin ko po, sino may toothbrush sa bahay? Talagang 30 lang yung may toothbrush. Mamaya po magpapamigay tayo ng toothbrush sa mga walang may toothbrush. Okay. Example po nito, lahat po tayo ay may sariling toothbrush. Tayo mga Kristiyano po ay parang toothbrush. Sa tingin niyo, sagot kayo, bakit? Di ba mga ganun yun? Ayan, bakit daw po? Ayan, di pa po ba ang toothbrush ay isang personal na pag-aari
na ginagamit lamang natin para sa isang layunin. Ano po ang layunin ng toothbrush? Ha? Ano ba ang gamit ng toothbrush? Kala ko panglinis ng kuko. Ayan, panglinis po ng mga ngipin. Ibig sabihin po, sarili. Sino po rito na nag-share sa isang toothbrush? Wala naman. Meron bang mag-asawa rito na nag-share ng isang toothbrush? Huwag naman sana. Toothbrush na lang. 20 pesos na lang yung toothbrush. Huwag na tayo mag-share pa. Sa toothpaste pwede pa, pero toothbrush huwag na. Okay, di ba? Ngayon, toothbrush po natin ay sarili po natin at pangsariling upang linisin yung ating ngipin. Hindi po natin ito pwedeng ipahiram o ipagamit sa iba dahil ito ay para sa atin lamang. Sa madaling salita po, gaya ng toothbrush, tayo rin ay itinalaga ng Diyos para sa Kanya lamang upang gawin ang Kanyang layunin. Tayo po ay parang toothbrush, sa Panginoon lang tayo. At tayo ay tinalaga ng ating Diyos para sa iisang layunin at para sa Kanyang layunin. Ano po ba ang layunin ng ating Diyos sa atin? Ang layunin po sa atin ng Diyos ay ipahayag ang mga kahanga-hangang ginawa niya sa ating buhay sa pamamagitan ng pamumuhay ng may kabanalan. Yun po yung layunin natin, na tayo po ay mamuhay sa Panginoon ng may kabanalan. Kapag tayo po ay namuhay na may pagkakaisa sa kabanalan, gaya po ng panalangin ni Jesus, makikita ng mga hindi pa sumasampalataya na tayo ay tagasunod ni Kristo. Sila man na nasa sanlibutan ay sasampalataya rin. Kung tayo ay nakikita at nagkakaisa sa ating kabanalan, hindi na natin kailangang mag-share pa eh. Bakit? Kasi kung tayo ay magiging good example para sa ibang mga tao, sila na mismo yung lalapit. Amen po ba? Sa tingin niyo po, kung tayo ay nag-aaway-away dito sa church, may madadala po ba tayong mga nasa labas, mga nasa sanlibutan pa? Hindi. Pero kung tayo po ay nagkakaisa sa kabanalan at nagiging good example po para sa kanila, maaakay natin sila dito sa church. Makakakilala din sila sa ating Panginoon. Ikalawa naman po, na dapat magkaisa ang mga Kristiyano sa atin. Ano daw po? Confession. O sa ating mga pinaniniwalaan. Ano po ulit yung una? Calling. Pangalawa? Confession. The church should be united in their calling, confession. There can be no unity in practice without unity in belief. Hindi po natin maisasagawa ang tunay na pagkakaisa kung iba-iba po ang ating pinaniniwalaan. Bilang mga iniligtas ni Kristo, dapat po tayo ay nagkakaisa sa mga katotohanan ito na sinasabi sa Efesos chapter 4, verse 4 hanggang 6. May iisang katawan at iisang espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos Ama, nating lahat, siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Yan. Ito po ay tinatawag nating the 7 ones of unity. Yan. Meron po tinatawag na 7 ones of unity. Ano po yung 7 ones of unity? Ano daw po yung una? Ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Dapat daw po, tayo daw po, ay hindi natin inaangat o ipinagmamayabang yung ating sarili. Yan, para daw po ay magkaroon tayo ng Christ-like character. Ano po yung mga ugali ng yung Christ-like character na makikita po natin sa Philippians chapter 2 verse 3 and 4. Ano daw po yung una? Dapat daw po hindi tayo makasarili. Dapat daw po, nakikita natin yung katulad ni Kristo, di ba? Yung sarili niya, inalis niya eh. Di ba? Inalis niya yung pagiging Diyos niya at siya ay nagpakatao para sa atin. Ako sa church. Di ba? Hindi po.
Huwag tayo maging makasarili. Pangalawa po, ano daw po? Yung pangalawa, mapagpakumbaba. Sino po rito mapagpakumbaba? Yung laging pag makikita sa daan nakayuko ang ulo. Hindi po yung pagiging mapagpakumbaba, ah. Sino po rito mapagpakumbaba? Yung may disagreement, may away. May mga times na siya na lang yung bababa. O kayo yung kapag may away, hindi ako magpapatalo. Di ba? Kayo ba yung ganon? Na kapag may pag-aaway, gusto mo ikaw lagi yung panalo? Ay, hindi ako ganyan, hindi pwedeng ganyan. Hindi ka pa pwede sa akin. Di ba? Dapat po as a Christian, be humble. Magpakumbaba po tayo. Yan yung ugali po na ginawa ni Kristo. Siya ay Diyos, siya ay nagpakatao. Pero inyo po, Diyos na po siya, ha? Tayo po, tao po tayo. Magpaka-Diyos tayo. Maging katulad tayo ni Kristo. Maging Christ-like po tayo. Sana po, maging ugali natin yung mapagpakumbaba. And third po, yan, pahina na tayo ng pahina. May malasakit o ang mahal nyo lang inapapakinabangan ninyo. Sana po, mahalin natin yung ating kapwa. Hindi lang yung kapwa Kristiyano, pati yung mga nandyan sa labas. Mahalin natin sila. At magkaroon tayo ng malasakit sa iba. And last po, sino po yan? Sino ang matapang na nagsasabi, ako yan, inuuna ko muna yung kapakanan ng iba kaysa sa aking sarili. Wala? Wala po. Ayan. Dapat maging katulad din tayo na iuna natin yung kapakanan ng iba kaysa sa ating sarili. Yan po yung Christ-like character na sinasabi po doon sa Filipos chapter 2 verse 3 and 4. At ganito po ang pagkakaisang ginawa ng unang simbahan kaya maraming nakakilala at sumunod sa ating Panginoong Hesus. Na makikita natin sa aklat ng Gawa chapter 2 verse 41 hanggang 47. Sige po, babasahin po natin. Kaya't ang mga naniniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipiraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Sa verse 45 po, wag natin pong bigyan ng maling kahulugan ang ibig sabihin ng talatang ito. Doon po sa verse 45. Sapagkat hindi po inuutos ng talatang ito na ipagbili ang ating mga ari-arian at ibigay sa simbahan. Hindi po yun yung konteksto ng verse 45, ha. Malinaw naman po sa atin kung paano tayo dapat magbigay sa gawain ng ating Panginoon. Di ba? Kasi merong mga ibang religion na ibinenta yung kanilang mga ari-arian at ibinigay sa loob ng simbahan. Hindi po yun yung konsepto. Alam naman po natin, ano po yung konsepto ng pagbibigay natin sa church? Yung ginagawa po natin sa pamamagitan ng tithes and offering. Yan. Siyempre po, tayo po as a Christian, responsibility po natin na ibigay yung 10% ng ating kinikita sa loob ng simbahan. Ayan, sa simbahan po. Hindi po sinasabi, meron po ba dito sinasabi na ibigay niyo lahat ng ari-arian niyo at ibigay niyo dito? Wala naman po tayong ganun, no? Hindi naman natin inuutos yon. Maliban na lamang po kung talagang malinaw na nangusap sa inyo ang Diyos na gawin nyo ito. Ayan, sabi niya, kung talagang nangusap ang Diyos na gawin yon, wala namang problema po yon. Pero hindi po tinuturo rito na ipagbili yung lahat ng ari-arian natin at ibigay sa loob ng simbahan. Ipinapakita lang ng sumulat sa atin ang kasiyahan sa pagsunod ng mga unang mananampalataya noong panahong ito. Handa silang ibigay ang lahat sa ikabubuti ng marami.
Ganito ang pag-ibig nila sa isa't isa. Sabi po sa Gawa chapter 2 verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. At dahil sa kanilang pagkakaisa sa Espiritu, bawat araw ay may idinadagdag ang Diyos sa kanila na iniligtas. Yun po yung nangyayari doon sa sa unang simbahan. Nakikita yung unity, nakikita yung pagkakaisa. Sabi ko nga kanina, kung nakikita sa atin yung pagkakaisa o yung unity, hindi na natin kailangan mag-share pa ng Word of God. Bakit? Kasi tayo po ay magiging good example na yun. Ano kaya yung mangyayari sa atin? Dadami po kaya tayo rito? May maaakay po kaya tayo rito? Baka mamaya nakikitaan yung pag-aaway natin bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. Nakikita sa mga post natin sa Facebook yung pag-aaway natin. Meron lang kagalit dito sa kapatid sa SKSK, may post na. Bahala na ang Diyos sa'yo. Di ba mga ganon? Sana po as a Christian, hindi makita sa atin yung ganong attitude. Kung meron tayong galit sa ating kapwa, kausapin natin. Kasi baka mamaya merong mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, matisod sa atin. Yan ba ang Kristiyano? Yan ba yung sinasabi niyong born again Christian? Sabi ko nga, kung makikita sa atin yung pagkakaisa, sila na mismo yung pupunta dito. And sana po, responsibility po natin ng bawat isa sa atin na mga Kristiyano, lagi nating iisipin na bawat isa sa atin ay merong tumitingin. Merong tumitingin. At pag sinabing Kristiyano ka na, kasi sabi ko nga, di ba, dun sa mga last message ko, pag sinabing Christian, napakataas ng standard ng pagiging Kristiyano, amen po ba? Ay, born naging Christian yan. Hindi yan gumagawa ng kasalanan. Hindi yan nagsusugal. Hindi yan umiinom. Hindi yan nakikipag-away. Yan yung pamantayan pag sinasabing Christian lagi. Yun yung tingin nila sa atin. Yun yung tingin ng mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Pero kapag nakita ka nila, sabihin Kristiyano ka, nag-church ka sa SKSK, pero nakita ka sa isang bagay na hindi maganda, sa tingin mo, maniniwala pa sila sa pagiging Christian? Maniniwala pa sila sa pinaniniwalaan mo? Hindi na. Baka mamaya maging dahilan po tayo ng katitusuran ng ibang tao. Hindi lang ng hindi pa mananampalataya eh. Baka mamaya ng kapatid natin dito sa church, tayo ay maging katitisuran ng bawat isa sa atin. Sana po as a Christian, makita sa atin yung unity, yung pagkakaisa bilang mananampalataya at magkakapatid kay Kristo. Kaya nga po, gaya ng unang simbahan, dapat tayo rin po ay magkaisa sa ating, ano raw po, calling o pagkatawag, confession o paniniwala, character o pag-uugali. Sana po iyan yung makita sa atin na pag-uugali bilang Kristiyano. Upang mabigyan natin ng kaluguran ng ating Panginoon, the church should be united in their calling, confession, and character. Sana po dito sa church natin makita yung tatlong bagay na ito. Bilang pagtatapos po, nais ko pong iwan sa atin ang kwento tungkol sa mga tapat na lingkod ng Diyos sa Biblia, na sina Pablo, Barnabas, at Marcos. Sino po nakakilala sa kanila? Hindi po, ayan. Sino nakakilala sa kanila? Wala po? Yan. Maging ang mga tapat na lingkod ng Diyos ay nagkaroon din ng hindi pagkakaunawaan. Yan. Ito pong tatlong to, nagkaroon sila ng misunderstanding. Sabi ko nga, mismong in Old Testament, nung unang simbahan pa lang, ay New Testament, nagkakaroon na yung mga leader ng hindi unawaan. Nawawala din yung unity. Ganun yung nangyari dito kay Pablo, kay Barnabas, at kay Marcos. Sila po ay nagkaroon ng tinatawag na pag-aaway o hindi pagkakaroon ng pagkakaunawaan. Ngunit sa tulong ng Diyos at sa kanilang pag-ibig sa isa't isa, sila ay nagkaayos muli. Sabi nga natin tayong mga Christian, hindi naman tayo mapagtanim ng sama ng loob. Amen po ba? Parang isa lang po yung nag-amen sa akin. Hindi po ba tayo mapagtanim ng sama ng loob sa ating kapwa? Hindi. Yan. Lalo na sa mga kapatid natin dito sa loob ng simbahan. Sana po, ganun po tayo. Ganun din po yung ginawa ng tatlo. Kahit na meron silang pag-aalitan o pag-aaway, nandun pa rin yung kanilang pag-ibig sa isa't isa. Bakit?
Kasi yun yung binigay ng Diyos sa kanila eh. Oo, mag-aaway tayo, pero mamaya magbabati rin tayo. Parang sa mag-asawa lang yan, di ba? Mag-aaway, pero mamayang gabi, magkatabi na sa higaan. Parang ganun din po sa atin sana as a Christian. Yung pag-aaway natin, away tayo, meron tayong disagreement, meron tayong di pagkakunawaan, pero in the end, okay pa rin tayo. Sana po as a Christian maging ganon. At ganon yung nangyari kina Pablo, Barnabas at Marcos. Mababasa po natin sa Gawa chapter 15, verse 36 hanggang 40. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Barnabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng ating Panginoon. At tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Verse 37 to 38, nais ni Bernabe na isama si Juan na tinatawag ding Marcos. Ngunit ayaw ni Pablo sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain. Sa halip, ito'y humiwalay sa kanila sa Pampilya. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo. Kaya't naghiwalay sila, isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Cyprus. Isinama naman ni Pablo si Silas at sila'y umalis. Matapos silang ipagkatiwala ng mga kapatid sa pag-iingat ng Panginoon. Ayan. Makikita po natin na sa pangyayaring ito, wala po talagang perfect church. Amen po ba? O perpektong simbahan. Kahit saan po tayo pumuntang church, wala pong perfect church. Baka may mga times tayo po yung tinatawag na kapag mayroon ka lang hindi nakasunduan dito sa loob ng simbahan, lilipat ka na ng church. Tayo po ba yon? Hindi mo lang nagustuhan yung message ni Pastor, lilipat ka na ng church. Meron ka lang na nagkaroon ng sama ng loob doon sa kapwa lingkod mo, lilipat ka na ng church. Sana po hindi po tayo maging ganon. Lagi nating isipin, bakit ba tayo nag-church? Bakit ba tayo nasa loob ng simbahan? Para kanino? Para sa Panginoon. Hindi po para sa akin, hindi po para kay pastor, hindi po para sa mga leader, hindi po para sa katabi ninyo. Tayo po ay para sa Panginoon kung bakit tayo nasa loob ng simbahan. Kasi kung titingnan lang po natin yung ating mga kapatid, darating yung time, matitisod po talaga tayo. Amen po ba? Diba? Huwag nating tingnan. Andyan sa kinaupuan mo ay dahil sa Panginoon. Hindi para sa sino mang tao. Kung may mga times na parang nagkakaroon tayo ng natitisod tayo dun sa ating kapwa mananampalataya. Balik ka sa Panginoon. Diba? Tingnan mo ang Diyos. Ang Diyos ang tingnan mo at hindi yung tao. Kasi kung tayo ay dedepende sa tao, mawawala at mawawala tayo sa church. Pero kung tayo ay titingin sa Diyos na pinaglilingkuran mo, kailanman ay hindi ka mawawala sa Kanya. At gano'n yung nangyayari dito. Diba? Sabi nga is, wala lang namang perfect church eh. Kahit sa New Testament, kahit sa panahon ng mga disciples, ganun din yung nangyayari. Nagkakaroon sila ng pagtatalo-talo. Nagkakaroon sila ng pag-aaway. Pero in the end, okay pa rin sila. Sama-sama pa rin silang naglilingkod sa ating Panginoon. Yan, sabi nga kahit ang pinakaunang simbahan na halos perpekto na kung iisipin ay meron pa ding mga pagtatalo o hindi pagkakaunawaan. Ngunit makalipas ang ilang panahon, sa tulong ni Barnabas, muli niyang napanumbalik si Marcos upang maglingkod sa Panginoon kasama si Pablo. Na sinasabi sa Philemon chapter 1 verse 24 at ikalawang Timoteo chapter 4 verse 11. Sabi po rito, kinukumusta ka rin ni na Marcos, Aristarco, Demas at Lucas na mga kasama ko sa gawain. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Nawa, tayo po ay maging katulad ni Barnabas. Maging daan tayo sa ikapanunumbalik at ikalalago ng iba sa pananampalataya. Sana po ay maging katulad natin si Barnabas. Siya mismo yung nagkakaroon na kasama ng ating kapwa mananampalataya. Gayon din, maging panimula rin tayo ng pagkakaisa at kapayapaan sa simbahan ng ating Panginoon. As a Christian po, hindi tayo yung maging dahilan para ikabagsak
ikagulo, maging sanhi ng kaguluhan sa loob ng simbahan. Sana po as a Christian, maging responsibilidad natin na laging tayo yung maging sanhi ng pagkakaisa dito sa loob ng simbahan. Sabi ko nga, kung meron mang gusot, kausapin natin si pastor upang maayos. Huwag nating hayaang mapalaki. Huwag nating hayaan na mas marami pa yung maging involved. 'Di ba? Sabi nga natin, napakaraming church po ang naghihiwalay. 'Di ba? Ang umihiwalay, ang nag-aaway-away. Bakit? Dahil lang sa hindi magandang pag-uusap. Pero tayo po as a Christian, kung alam po natin yung pagkakaisa, mananatili yung ating pagsasamahan dito sa loob ng church. At gaya po ni Pablo, nawa tayo rin ay maging mapagpatawad, lalo na sa mga mahihina pa sa pananampalataya at sa mga nagkasala rin sa atin. Bagaman magkaiba ang katangian o ang paraan ng paggamit ng Diyos kay Pablo at Bernabe, hindi ito naging hadlang upang magkaroon muli ng pagkakaisa sa simbahan ng ating Panginoon. Dahil sa buhay ni Barnabas at Pablo, na isulat ni Marcos ang aklat ng Marcos na isa sa mga kauna-unang aklat sa Bagong Tipan. Ito rin ang ginamit na batayang aklat ni Mateo at Lucas upang maisulat ang kanilang aklat. Ayan, the Gospel according to Mark. Muli, iiwan ko sa atin ang paalala ni Pablo sa mga taga-Epeso. Sabi po sa Epeso chapter 4, verse 3, sabay-sabay nga po nating basahin, sikapin ninyong sana po ay hayaan manatili yung kapayapaang nagbubuklod sa atin kasama ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, Ikaw ay dakila sa lahat. Gaya ng pagkakaisang itinuro mo sa amin ng inyong anak at ng Espiritu Santo. Dalangin po namin na manatili sa amin ang inyong pagkakaisa at maging patunay ito sa sanlibutan na kami mga tunay na tagasunod mo. Tulungan mo kaming laging magkaisa sa pagkatawag mo sa amin sa kabanalan. Sa pananampalataya, gayon din sa aming pag-uugali. Patawarin po ninyo kami kung may pagkakataon na kami po ay nagdudulot ng hindi pagkakasundo sa iyong katawan. Bigyan niyo po kami ng pusong laging nais sumunod sa inyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa.